However, ginagaya ko lang si Brad Pitt kasi si Brad Pitt yan yung sinabi niya nung eulogy ni Dolphy. Humilit siya ng however. Well, anyway, I'm Randy. 5 kami magkakapatid, 3 kaming lalaki, 2 babae, at pang-4 ako. Of course, we're all shocked, no? What happened to Kuya. Parang daw makapaniwala, no? Last week may Kuya pa ako. And ngayon, wala na. So, wala na ako tatawagin Kuya. It is with great sadness that I have to stand here in front of you, no, to talk about Kuya. Hindi ko rin maisip ba't yung mga kapatid ko ayaw magsalita at ako yung pinilit nilang magsalita sa inyo. Hindi ko alam kung inuuto nila ako or whatever, no. Well, siguro makikita niyo yung other side ng brother ko, no. Sa part ng family. Kasi kanina nung pinakikinggan ko yung mga sinabi niyo tungkol kay Kuya, parang napaka-decente niyang tao eh. Which is, nag-agree naman talaga ako, decente talaga si Kuya. Pero yung side na kapatid namin siya, hindi niyo pa nakikita yun eh. So here goes. How do I remember Kuya? Kanina sa video, no? Naalala ko kasi nung bata pa kami, especially after Christmas. Si Kuya, titignan mo, kala mo class, pero jologs yun eh. Idol si The King, si FPJ. Yung Panday 1 hanggang Panday 3, napanood namin yun. Yayain niya pa ako ng Cubao. Manonood kami sine. Sasakay pa kami ng bus. Naalala ko yung mga sinihan sa Cubao, Cinema 21, New Frontier, lahat yan napanood namin ni Kuya. At ewan ko ba't diniyayaya si Abel, ba't ako lang niyayaya ni Kuya. So yun yung mga fun memories na naalala ko kay Kuya nung Christmas nung bata pa kami. Of course, si Kuya, lahat alam natin na he's really, scholar nga ng bayan sa San Beda yan eh. He's really my exact opposite. Okay. Well, kasi nung nasa high school ako, nung nag-graduate ako ng high school, I was in a dilemma, no? Pumasa kasi ako sa entrance exam sa UST and San Beda. Of course, si Kuya, mayabang, San Beda ka na lang, sabi. San Beda ka na lang. Okay doon. Ako naman, syempre, okay, sige, San Beda tayo. I took up the same course, management, parehas kami. Okay, so far naman, so good. And then, siguro mga second year, going to third year, medyo bulakbol, nagka-problema. Sabi ko, Kuya, parang candidate ako for kick-out, Sabi ko, baka matulungan mo naman ako. Eh, Kuya ko, mayabang. Ako bahala dyan, scholar ako eh. Kilala ko mga tao dyan, sabi na si Pedrajas. So sabi ni Kuya, standby ka lang niya, huwag kang maghanap ng ibang school. Definitely, matutulungan kita. So, awa ng Diyos, nag-graduate ako sa St. Joseph's College. Which is okay din naman kasi co-ed eh. Di ba? San Beda, puro kami lalaki doon. Ganun siya kalakas sa San Beda. I'm also lucky, no, kasi sa aming magkakapatid, ako lang, pagkakaalam ko siya lang yung naging official wedding photographer ko. Kasi ako yung huling kinasal. So, ang yabang pa nga niyan eh. Sabi ko, Kuya, ano regalo mo sa akin? Sabi ko, anong regalo? Yung package na binigay ko sa'yo, 150,000 yun. Okay, sige. So, yun, I mean, yun yung gift niya sa akin, which is talagang, wow, talagang na-cherish namin ni Tricia yung mga litrato. At the same time, kami ata yung unang ginawa niya ng art book. Well, si Kuya rin, dakilang poser. Marami siyang interest sa umpisa lang eh. Naalala ko nung I think, fresh graduate siya from AIM. Bumili ng saxophone yan. Nag-aral pa yan sa Yamaha School of Music. Ayun, awa ng Diyos, ginawa niyang art decor na lang yung saxophone niya. May isang nota, wala akong narinig talaga eh. Tapos, yung kuya ko niyan, sabi ko nga, dakilang poser. Siyempre, may mga golf tournament, no? Kasi I'm from the golf industry. Minsan tatawag sa akin yan, Randy, baka may mga bago kang demo clubs yun na pwede kong hiramin. Kasi may tournament kami this weekend. So, papahiramin ko yan. Doon inabuso niya ako doon sa part na yun. No? So lagi nang hiram sa akin ng mga equipments lagi yan.
Ang nare-regret ko lang hindi kami nakapaglarong dalawa. Matagal na lang pinag-uusapan yan eh. Meron pa, no, surprisingly, siguro mga 2 years ago yun, Leslie, no? I don't know. May time pa yan. Kasi kami dalawa ni Abet kasi, mahilig kami mag-bike ni Abet. We ride, no? Si Kuya parang finance niya na bumili ng motorcycle. Parang out of his character, eh. So parang nagulat ako, no? And buti lang, hindi pinayagan ni Leslie kasi knowing Kuya, hanggang umpisa lang yun. Kuya's other side, kami magkakapatid, mahilig kami mag-asaran. Si Kuya, numero unong malakas mang-asar, numero unong pikon din. Naalala ko yan pag birthday niya, no, riregaluhan ko yan ng gift. Let's say a Nike golf apparel or a tour stage shirt. Ang sasabihin niya sa akin, siguro sample to, no? Parang hindi niya maisip na kaya kong bumili. So, well, Kuya is a self-made man, no? I really believe talaga na lahat ng nakuha ni Kuya ngayon is lahat pinaghirapan niya. Si Kuya clean living. Sa aming magkakapatid sila talaga yung walang bisyo. Never smoke, hindi umiinom. Hindi katulad namin ni Abet at ni Papa. So minsan magtataka ka bakit eh. Pero I believe Kuya live a full life. So lahat ng tingin ko, lahat ng gusto niyang gawin, nagawa niya. Lahat ng gusto niyang puntahan. Lahat ng bag na gusto ni Leslie, nabigay niya kay Leslie. Basta si Kuya, may other side siya talaga na pag tinignan mo talaga na iba talaga. He's really a classy guy. Of course, to you, Leslie, I know it's very difficult, for the whole family. I know that we'll get through this. Rest assured na we are all here for you. And Gio and Paulo, andito lang kami, mga tita mo, so everything will be fine. Kuya, Godspeed, and thank you very much.